Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 761. Magmadali tayo at makarating sa harapan. Ito ay halos ang aming pagliko. Nagmamadali sina Simon at Lillian sa harap ng bulwagan ng walang kahihiyan, umaasa sa sandali para sa isang pagkontra. Nagsimula silang mag-isip ng isang eksena kung saan si Lola Yates ay ngumiti hanggang tainga nang siya ay tumanggap ng kanilang regalo. Ang susunod ay isang pares ng mga anti-gang porcelana vases na may kasaysayan na sumasaklaw sa 500 taon. Ito ay ginawa mula sa mga opisyal na kilong panahon ng sinaunang panahon, at napakahalaga. Kung may mangolekta ng pares, ang halaga ay skyrocket. Patuloy na binabasa ng host ang listahan, tumayo sina Tanya Yates at Layton Love, at magalang na binati si Lola Yates. Nais naming magkaroon ka ng kapalaran na kumalat sa kabuoang mga dagat at mabubuhay hanggat may mga bundok. Si Lola Yates ay nagsuot ng malawak na ngiti na hindi maaaring masakop. Sinenyasan niya ang host upang dalhin ang pares ng mga florera sa harap niya. Matagal na niyang tinitingnan ang mga ito, tumanggo na inaprubahan. "Oh, Tanya, sobrang sweet mo. Siyempre, ginagawa ko upang masiyahan ka," sinabi ni Tanya Yates, nakangiti ng malawak sa kanyang sarili. Nagpalakpakan ang karamihan sa kanilang palitan, ang kanyang regalo ay malamang na pinakamahalaga sa lahat ng mga regalo. Ang paningin ay nagulat kina Simon at Lillian. Dati, naisip nila na mayroon pa silang kumikinang na pag-asa. Sinabi ni Lola Yates na mahal niya ang mga antigo, at sinabi ni Cynthia Zimmer na ang kanilang regalo ay isa. Siguro nagkaroon ng pagkakataon na mapasaya si Lola Yates. Ngunit ngayon na inilabas na ni Tanya Yates ang ganoong mamahaling mga vase ng porselana na regalo, si Simon at Lillian ay malamang na hindi na tumayo. Ayon kay Cynthia Zimmer, ang kanilang regalo ay kasing laki lamang ng isang palad. Gaano kahalaga ang bagay na posibleng maging? Nagpalitan ng sulyap sina Simon at Lillian. Pareho silang nagkaroon ng parehong pag-iisip sa mga ulo nila, at iyon ay ibalik ang kanilang regalo. Ngunit sa sandaling ito, ang host ay nagpatuloy sa pagbabasa ng listahan sa pamamagitan ng mikropono. Ang susunod na regalo ay kina Simon Zimmer at Lillian Yates na pamilya. Medyo nagyelo ang host nang makita niya ang mga pangalan. Mula sa entablado, automatiko niyang binalingan ang kanyang tingin patungo kina Simon at Lillian. Ang tingin ng karamihan ay sumunod sa kanya at lumipat sa dalawa rin. Hindi sigurado kung ano ang gagawin sa ilalim ng pinainit na mga titig ng karamihan, labis silang nababalisa na hindi nila magawang magbigkas ng isang solong salita. Pinuksan ng host ang isang maliit na kahon ng regalo na kasing laki ng isang palad. Matapos tingnan ang regalo sa loob, nagyelo siya muli. Nag-atubili siya sandali. Ang regalo ni Lillian Yates at Simon Zimmer ay isang bola ng putik. Agad na ipinakita ng host ang regalo sa kanyang kamay sa karamihan. Sa sandaling nakita ng lahat ang bola ng putik, lahat sila ay sumabog na tumatawa. Ang regalo sa kahon ay mukhang napakagusot, na parang ito ay isang pinatuyong prutas. Nagkaroon din ng amag na bumubuo sa paligid, pag tiningnan ito ay pangit at pinalabas ang isang malabong baho. Itinapon ng host ang kahon sa lupa, punong ng kasiraan ng loob. "Excuse me, ano ito? Hindi ito mud ball, tama? Hahaha." Doon pagkatapos, ang karamihan ng tao ay umungol sa kanilang tawa. "Tama iyon, ito ay isang mud ball. Ito ay ito, ang paghuhulma at ang pahiwatig ng baho, dapat itong maging isang mud ball." Si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya ay talagang nagdala ng isang bagay na tulad nito bilang isang kasalukuyan. Ano ang kahulugan nito? Sa oras na ito, walang gusto sina Simon at Lillian na higit pa sa pagdulas ng kanilang mga ulo sa lupa. Tulad ng nangyari, marami pang nakakahiyang mga bagay na maaaring mangyari. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 762. Ikaw,
Nanginginig si Lola Yates sa matinding galit. Bakit binigyan ako ni Mandy Zimmer at ng kanyang pamilya ng hulmahan ng mudball? Pinagsisisihan nila ba ako sa buhay sa edad na ito? Sister, hindi mo kailangang bigyan si Lola Yates ng kahit ano kung hindi mo nais. Kung wala kang pera, kahit ano ay magiging mas mahusay kaysa dito. Kahit na mga prutas lang ang gagawin. Si Tanya Yates ay walang pagsasalita. Sa simula, nais niyang tulungan ang kanyang kapatid at maglagay ng ilang magagandang salita para kay Lillian. Ngunit si Lola Yates ay nanginginig na sa galit, at si Tanya ay hindi nang ahas na pukawin ang matandang babae ng higit pa. Nais ni Lillian Yates na isampal ang kanyang ulo sa sahig ng napakasama. Magiging maayos pa rin ang mga bagay kung siya at ang kanyang asawa ay hindi lumakad sa harap. Ngunit ginawa nila, at sila ay naging sentro ng pansin sa buong bulwagan. At pagkatapos ay nagbigay ng isang bagay na tulad nito. Nakakainis. Hindi lamang sa panig ng kanyang ina ng pamilya, kundi pati na rin sa Buckwood. Hindi, ang buong Southlight. Hindi na lang ako dapat pumunta. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Harvey. Ang taong ito ay palaging gumagawa ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti. Siya ay sira sa pamamagitan ng pagpili ng isang regalo tulad nito. Lubhang nais ni Lillian na kunin si Harvey sa kamatayan. Hindi mapigilan ng karamihan ang pagtawa. Ang iba pa ay itinapon din ng mga Zimmers ang hitsura ng mag-asawa. Ang marumi ay palaging marumi, kahit saan sila pumunta. Si Simon at Lillian ay dapat na nangangarap kung sila ay nagpaplano na kumapit sa pamilyang Yates upang umakyat sa ranggo ng lipunan. Paano pa sila magkakaroon ng mukha pagkatapos gawin ang isang bagay na nakakahiya? Mas mainam para sa kanila na makalabas sa Buckwood bilang sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, bumangon si Finn mula sa kanyang upuan. Nakita ito ng host at inihayag habang hawak ni Finn ang regalo, ang apo ng pamilyang Yates na si Finn Yates. Ang kanyang regalo ay isang nakapagpapagaling na kristal. Ang kristal na ito ay may isang mahusay na background. Sinasabing isang espesyal na uri ng kristal at makakatulong sa lunas sa sakit ng ulo pati na rin ang mga sakit sa rayuma para sa matatanda. Ngumiti si Finn Yates at sinabi, Lola, nais ko na mayroon kang isang malusog na katawan at mabuhay ng daan-daang mga taong gulang. Nakuha ko ito mula sa isang mayamang pamilya sa Walsingham. Ako ay narinig sila na sinasabi na ang mga matatanda ay nagmamahal sa mga bagay na tulad nito. Magiging mabuti para sa iyong katawan kung palagi mong isusuot ito. Hindi ko maibigay sa iyo ang anumang mahalaga sa ngayon, ngunit nais ko pa ring maging malusog ka. Ang karamihan ng tao ay huminga ng husto sa kanyang mga salita at napatingin. Ngayon ito ay katapatan. Hindi mo alam. Ang nakapagpapagaling na kristal na ito ay nasa isang auction dati. Ang presyo nito ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Ang mga bagay na tulad nito ay karaniwang may presyo ngunit wala na sa merkado para dito. May isang taong nakaranas sa mga auction na ipinaliwanag. Karaniwan silang nakasirculate sa pagitan ng mayayamang pamilya. Bihirang makita ang isa sa publiko. Ang karamihan ng tao ay kumukulo na may kaguluhan. Ito ay isang maingat na inihanda na regalo. Ang presyo ay hindi mura, alinman. Kung ikukumpara kay Simon Zimmer at sa kanyang mudball ng pamilya, ang pagkakaiba ay kasing lakas ng gabi at araw. Agad na nagsimulang kumapit si Lola Yates sa regalo. Mahal na mahal niya ito. Pagkatapos ay sinulyapan niya sina Simon at Lillian, at kumalas, nakikita mo ba iyon? Ito ay isang regalo, kahit na ang gastos ay wala, gusto ko pa rin. Dahil maingat itong inihanda para sa akin. Tingnan mo ang basura na binigay mo sa akin. Si Simon at Lillian ay nanginginig sa kanilang mga paa, wala rin silang lakas ng loob na itaas ang kanilang ulo, nanalangin na lamang sila na ang party ay matapos ng mas mabilis at makalabas na sila sa lalong madaling panahon. Walang sinabi si Harvey York tulad ng kahon ng regalo na itinapon sa lupa. Ito ay likas na regalo sa kanya ni Shane na Iswell, ngunit siya ay hindi kailanman kumuha ng isang pagsilap sa loob bago. Kabanata 763. Tumingin si Mandy kay Harvey at lumakad papunta sa kanya, na walang hininga. Tahimik siyang bumulalas,
Harvey, ano ang sinusubukan mong gawin? Ano ang maaari mong gawin kahit na patuloy kang nakatitig sa kahon ng regalo? Ang isang bulaklak ay hindi biglang tutubo pag tinitingnan mo ito, tama? Si Harvey York ay sumimangot at sumagot, hindi mo maunawaan. Pinigyan ako ni Master na Iswell nito. Ito ay dapat na mahalaga. Si Mandy Zimmer ay natawa. Sino sa palagay mo si Master na Iswell? Sige, sabihin natin na ang lalaki ay tumingin sa iyo dahil alam mo kung paano mag-aproba ng mga antek. Ngunit sinasabi na siya ang nagbigay sa iyo nito, sino ka nagbibiro? Patuloy ang seremonya ng pagbibigay ng regalo, maging si Alex Swift at ang iba pa ay naghanda ng kanilang mga regalo. Siyempre, ang kanilang mga regalo ay hindi labis na labis ang pagiging ordinaryong kaligrapya at mga kwadro na gawa lamang ng ilang uri. Gayunpaman, lahat sila ay mga opisyal ng gobyerno. Para sa kanilang pagdalo sa party ay ang pinakamahusay na regalo nila na maaaring ialok. Hindi maglakas loob na magtanong si Lola Yates para sa anumang bagay mula sa kanila. Naranasan ng host at mabasa ang sitwasyon, nagyayabang na parang bagyo ang tungkol sa kaligrapya at mga kwadro na gawa. Panghuli, lumakad si Keith Yates gamit ang isang kahon ng regalo sa kanyang kamay, nakangiti. Inay, alam ko na mayroong isang bagay na ikaw ay laging gusto. Inihanda ko ito para sa iyo ng tama dito. Kinuha ni Lola Yates ang kahon ng regalo at binuksan ito. Siya ay nakakita ng isang madilim na tonic na naglalabas ng isang pahiwatig ng maselang halimuyak. Ito ay, siya ba ang authentic lang tonic ni Iswell? Ulalas ni Lola Yates, puno ng pagkabigla, tama iyan. Ipinaliwanag ni Keith Yates. Alam ng lahat na natagpuan ng mga Iswells ang sinaunang relic sa aksidente ilang dosenang taon na ang nakalilipas at naglalaman ng mga race eta at ilang mga sinaunang palyete, ang maalamat na authentic long tonics. Sa pamamagitan ng pananaliksik, napatunayan na kayang linisin ang mga baga at alisin ang mga sakit sa rayuma, tinatanggal ang mga dumi sa livers at nagpapabuti ng paningin. Ang mga palyete ay napaka-epektibo din. Ang mga sintomas ay nabawasan kapag ang gamot ay tumatagal ang epekto. Ang mga sangkap ng authentic long tonics ay napakahalaga din, kaya maaaring makagawa ang mga Iswells na mas mababa sa ilang dosina bawat taon. Marami akong ginugol na oras at pagsisikap upang makakuha ng isa. Nagsisisi si Keith Yates, masyadong maraming gustong makakuha at labis na pananabik para sa tonic. Kalimutan ang mga mula sa mga pamilya na may unang rate, kahit na ang mga nangungunang pamilya sa buong bansa ay maaaring hindi kahit na makakuha sa kanilang mga kamay sa tonic. Ang Iswells ay maaari lamang makagawa ng mas kaunti sa iilang dosina. Kahit na pagkatapos, kailangan nilang ibigay ang mga palyete sa mga opisyal ng gobyerno at pinuno ng militar. Itinuturing itong mapalad kung kahit na 4 o 5 sa kanila ay naikalat sa publiko. Si Keith Yates ay gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap para lamang sa isa sa mga authentic long tonics na ito. Mabuti, mabuti, mabuti. Si Lola Yates ay tunay na nalulugod, at labis na nag-flush. Ang halaga ng bagay na ito ay napakahirap upang matansya. Kontento na ako. Pinakawala ni Keith Yates ang isang malaking hininga ng ginhawa at sinabi, sa totoo lang, narinig ko pa na ang mga Iswells ay naiwan ang sinaunang tonic. Sinabi ni Keith na ang mga palyete ng mga Iswells na ginawa ngayon ay hindi kasing ganda ng mga iyong ginawa pabalik noon. Magaling kong makakuha ako sa aking mga kamay ng isa. Isang kahihiyan na ang tonic sa mga mata ni Master Iswell ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Hindi niya gagawing maglakas loob na ilabas ito. Sinabi ni Keith Yates, na labis na may malalim na emosyon. Tumango ang lahat sa pag-iisa, ngumiti si Alex Swift at sumagot, Old Yates, ikaw makontento sa kung ano ang mayroon ka. Medyo ilang mga tao sa gobyerno ng Southlight ay nais na magkaroon ng isang authentic long tonic. Ikaw ang pagkuha lamang ng kung ano ang mayroon ka para sa ipinagkaloob. Hindi, narito ako bilang kanyang anak. Bilang isang taong nakatuon sa kanyang ina, gusto ko talagang magkaroon ng orihinal na tonic para sa kanya. Patuloy na nagluluksa si Keith Yates, biglang tumayo si Harvey York at sinabi, iibigay ko na sa kanya ang orihinal na tonic.
Naririnig ang kanyang mga salita, lahat ng nasa bulwagan ay natigilan sa pagkabigla. Kabanata 764. Lahat ng mga tanawin ng lahat ay nahulog sa kay Harvey York. Minsan muli, siya ay naging sentro ng atensyon. Itinuro ni Harvey York ang mudball na iyon na itinapon sa lupa ng host na may matuwid na mukha. Ang karamihan ng tao ay sumulyap sa kanya nang hindi masiraan ng loob matapos makat ang kanyang mga aksyon. Ang live-in son-in-law na ito ay walang kahihiyan. Gaano katindi ang pagsasalita niya sa puntong ito. Malinaw siyang nagbigay ng ilang uri ng basura. Gaano katindi ang sinabi niya na ang kanyang regalo ay ang orihinal na long tonic matapos niyang marinig. Pinag-uusapan ito ni Keith Yates. Ang bagay na iyon ay ang unang pamilya na may marka na Southlight, ang na-Iswell Patriarch. Ang bagay na iyon ay parang sanggol kung ituring ni Shane na Iswells. Sinasabing kahit na ang first-in-command at puwersa ng militar sa Southlight ay humiling ng isa bago, ngunit hindi sila nakinabang. Tapos ibibigay niya ito sa isang live-in-in-law tulad ni Harvey York. Bakit siya? Dahil ba sa marumi siya? Harvey, anong ginagawa mo? Tumigil sa paglalaro sa paligid. Si Mandy ay nasa gilid na ng luha. Hindi niya makita kung ano ang nangyayari ngayon. Bakit ba nagdudulot pa rin siya ng isang kaguluhan? Iniisip ba niya na ang aming pamilya ay hindi nagtitiis ng sapat na? Kung patuloy siyang nagpapahiya sa amin, pupunta kaming diretsyo sa pintuan ng kamatayan. Manahimik kayong lahat. Bigla si Lola Yates ay sumigaw. Si Mandy ay nagyelo, hindi siya matapang na magsalita ng isa pang salita. Sina Simon at Lillian ay parehong nanginginig sa kanilang mga paa, walang magawa. Ina, naniniwala ka ba talaga kung ano ang sinasabi ng live-in na manugang na ito? Tama. Si Keith Yates ay nagpapakita ng kawalang kasiyahan. Ito ang limitadong authentic long tonic na mayroon siyang natanggap matapos ang pagtitiis ng labis na paghihirap. Ngunit ang taong ito ay talagang sinabi na mayroon siyang orihinal na long tonic. Kumuha siya ng suntok sa pagmamalaki ni Keith. Si Lola Yates ay sumulyap kay Harvey York ng malamig at sinabi, hindi ba sinabi niya na ang basura na ibinigay niya sa akin ay talagang ang authentic long tonic? Pinibigyan ko siya ng isang pagkakataon upang mapatunayan ang kanyang sarili ngayon. Tama. Tingnan natin kung paano ang live-in son-in-law na magpapatunay sa kanyang sarili. Nagsimula ang lahat sa pag-jeer kay Harvey. Sa lahat ng katotohanan, nais ni Lola Yates na makitungo kasama si Harvey York. Ang pinakamahusay na kurso ng aksyon ni Harvey York sa sandaling iyon ay lumuhad at humingi ng tawad. Kung ginawa niya ito, marahil ay kukunin ni Lola Yates na patawarin siya. Kung hindi, siya ay tapos na. Naghiwalay ang karamihan sa dalawa, gumawa ng isang daanan. Si Harvey York ay casual na lumakad sa harap at kinuha ang maruming putik na bola sa lupa. Ilang beses niyang tinapik ang bola. Pagkatapos, siya ay kinuha ang isang mud-ulash na ginamit na papel ng tissue mula sa isang malapit na hapagkainan upang panasan ang putik na bola. Ang pag-uugali na ito ay hindi kapani-paniwalang pagkabagot. Lahat ay napanood ang buong bagay, nasusuka, pinupunasan niya ang bola ng putik gamit ang isang ginamit na papel sa tissue. Gumagana pa ba ang kanyang ulo? Gayunpaman, pagkatapos lamang, ang pagkalito ay namumulaklak ang mukha ni Lola Yates. Bigla niyang naalala ang isang dating chismis, sinasabing ang authentic long tonic ni Shane na Iswell ay selyado sa pamamagitan ng sinaunang wax. Ang wax na ito ay kailangang panasan araw-araw gamit ang grasa, o masisira at lalago ang amag. Ang papel ng tissue sa kamay ni Harvey York ay puno ng grasa, at ang paraan ng pagpahid niya sa putik na bola ay katulad din ng chismis. Siguro ang putik na bola sa kanyang kamay ay talagang ang kay Shane na Iswell na authentic long tonic. Si Lola Yates ay talagang medyo nasasabik sa sandaling iyon. Gusto niya talaga ang authentic long tonic. Marahil ay mabubuhay siya ng ilang higit pang mga taon kung kumain siya nito. Si Harvey York ay nagkaroon ng putik na bola na na-scrub ng grasa, ang kanyang mga aksyon na naghahanap ng labis na pagkadismaya. Pagkatapos ay inilagay niya ang herbal palette sa harap ni Lola Yates na may ngiti. Ang long tonic na ito ay isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga,
mangyaring tanggapin ang regalong ito ng akin. Ang herbal palette ay mukhang napaka-greasy sa sandaling iyon. Ang ilang mga tao na nagbabayad ang atensyon ay nasa gilid ng pagkahagis. Ang ekspresyon ni Keith ay lumakas at siya ay umanggal. Harvey, iniinsulto mo ba ang pamilyang Yates? Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 765. Ang karamihan ng tao na nakakita ng lahat ay nais na bumangon at sampilan si Harvey York hanggang sa kamatayan. Ano ang nangyayari dito? Bakit ang taong ito ay sobrang kasuklam-suklam? Ginagawa niya ba ito ng sinasadya? Si Simon at Lillian, na nakikita ang buong bagay, hindi nais ng higit pa na magtago sa ilalim ng isang mesa. Nakakainis. Masyadong nakakahiya. Ang mga bagay ay naging maayos na dati, mayroon ng mga bagay ay lumipas. Ngunit pagkatapos ay ang bastard na ito ay talagang inaangkin na ang basura sa kanyang kamay ay talagang ang authentic long tonic. Hindi ba siya natatakot na mailantad? Sa ngayon, nais ni Simon na kunin ng patay si Harvey. Tumayo si Zack mula sa kanyang lugar at bumulalas, Lola Yates, kinakatawan ko ang mga Zimmers upang makagawa ng tindig. Ang taong ito, si Harvey York, ay ang live-in son-in-law mula sa aking pamilya. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga aksyon ay walang kinalaman sa kahit ano paman sa amin. Sa pakikinig kay Zack, nakumpirma ng natitirang mga panauhin na ang kasuklam-suklam na mukha ng herbal palette ay hindi ang authentic long tonic. Ang mga daldalan ay sumabog ng magkakaisa mula sa buong karamihan ng tao. Patriarch Yates, bakit mo pa rin hinahayaan ang isang lalaking tulad niya na manatili dito? Ilabas mo siya. Oo, nandito lang siya upang magdulot ng isang kaguluhan. Ang mga taong katulad niya ay hindi dapat magpakita sa isang high-end na okasyon na tulad nito. Hindi na mapigilan ni Finn ang kanyang galit. Siya ay agad na lumakad papunta sa lola niya. Lola, tutulungan kitang itapon ang bagay na ito sa banyo. O kung hindi man, mabaho nito ang buong lugar at marumihan ang ating kainan. Sa sandaling ito, biglang si Lola Yates ay bumulalas, tumigil. Wala siyang pakialam na marumi ang herbal palette. Siya ay kinuha ito at kumuha ng isang simoy ng amoy nito. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang salamin sa pagbabasa at malapit na sinuri ito. Siya ay lubos na maingat, na parang hindi nais na hindi sinasadyang masira ang herbal palette. Unti-unti, nagsimulang magbunyag ang kanyang mukha ng isang malawak na ngiti na nagmula sa loob ng kanyang puso. Naramdaman ng lahat na may isang bagay na natapos. Siguro ang long tonic ay talagang ang tunay na pakikitungo. Matapos suriin ang herbal palette sa loob ng ilang buong minuto, nagmamadali si Lola Yates at kinuha ang kahon ng regalo sa lupa, nanginginig, at inilagay ang long tonic pabalik na parang isang kayamanan. Nagkibit balikat si Harvey York, nakangiti. Siguro nagustuhan mo ang regalo na inihanda ko sa'yo. Mahal ko ito, mahal ko ito, mahal ko talaga. Ito ang pinakamahusay na regalo na natanggap ko sa buong buhay. Ito ang lagi kong gusto. Tumingin si Lola Yates kina Simon at Lillian at sinabi, hindi masama ang iyong manugang. Gusto ko siya. Halika at bisitahin ang pamilya Yates ng ilang oras. Ang kanyang mga salita ay nagpadala sa lahat sa bulwagan na nagulat ng higit pang paniniwala. Walang sino man ang makakabalik sa kanilang katinoan. Si Harvey York ay tinapakan ng lupa ng karamihan ng tao. Bago, lahat ay maaaring magkaroon ng isang pagpunta sa kanya. Sa isang iglap lamang, ang kanyang halaga ay tumagal ng isang mabilis na pagliko. Siguro binigay talaga niya ang authentic long tonic bilang isang regalo. Si Simon at Lillian ay halos hindi na napigilan ang kanilang mga ulo sa ilalim ng mesa, matigas ang kanilang mga mukha. Paano ito posible? Naguguluhan si Mandy Zimmer. Biglang nangyari ang pagbabago. Kahit na ang mga palabas sa telebisyon ay hindi napupunta sa ganitong paraan. Nag-alinlangan si Finn sa narinig at hindi niya maiwasang makatulong ngunit tinanong, Lola, marahil ay nagkakamali ka. Mukhang basura ito. Paano ito magiging isang bagay na gusto mo? Ang mga freckles sa mukha ni Lola Yates ay nakaunat hanggat maaari nilang gawin.
Malabo siya excitedly, lahat kayo ay may kaunting kaalaman. Hindi ka maaaring makakita ng kayamanan tulad nito sa iyong buong buhay. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 766. Hindi mapigilan ni Finn Yates ngunit tanungin, Lola, ito ba ang tinaguriang authentic long tonic? Imposible ito. Ang bagay na iyon ay halos katumbas ng buhay ni Master na Iswell, hindi niya ito ihahandog kahit sino. Ano pa, siya lang ang live-in son-in-law. Ang iba ay nagpahayag din sa kasunduan. Lola Yates, dapat mong tingnan ito ng mabuti. Maraming mga kalalakihan sa mga araw na ito. Kung ang isa ay hindi maingat at siya ay tiyak na mahuhulog para dito. Oo, ito ay gamot at hindi isang bagay na magbiro tungkol sa. Kung ito ay isang peke, hindi lamang hindi ka makakakuha ng anumang pakinabang dito, maaari ka ring malason. Lola Yates, ang taong ito ay hindi mukhang isang taong maaaring magmamay-ari ng authentic long tonic. Hinawakan ni Keith Yates ang kanyang kilay at sinabi, Nanay, ang authentic long tonic na pag-aari ni Shane na Iswell ay hindi ito isang bagay kahit na ang first in command ng hukbo ay maaaring makuha ang bagay na ito, kaya ano ang tungkol sa ibang mga tao? Mangyaring mag-isip ng diretsyo tungkol dito. Nabalisa si Keith tungkol sa bagay na ito, kung ang kanyang ina ay naniniwala sa live-in na manugang na mga salita at natupok ng hindi kilala at pekeng gamot na ito, sino ang magiging responsable para dito kung mayroon man mangyayari? Si Lola Yates ay tumingin sa kanya ng malamig at pinagalitan siya, ikaw. Hindi ka sapat na makakakuha ng bagay na ito sa iyong mga kamay, at ngayon ay iniisip mo ang iba ay magiging hindi rin katulad mo. Ang bagay na ito ay, nakita ko kay Shane na Iswell dati na nagpapakita nito ng hindi bababa sa 10 beses sa huling oras na ako ay nasa partido ng pamilya na Iswell, nahawakan ko na rin ito ng ilang beses. Ligtas kong sabihin sa iyo na ang long tonic na ito ay ang isa na tinitingnan ni Shane na parang kanyang sariling buhay. Kahit na hindi ko alam kung bakit narito ito ay siguradong tunay. Naririnig ang kanyang mga salita, ang karamihan ng tao ay nahulog sa tahimik na walang makapagsalita ng ibang salita. Lahat ay nakatitig kay Harvey York sa pagkalito, ito. Ito ay halos isang bagay na mahalaga bilang sariling buhay ni Shane na Iswell. Paano ito makukuha ni Harvey? Ito ay sa labas lamang ng mundong ito. Hinawakan ni Lola Yates ang kahon ng regalo sa kanyang mga kamay sa sandaling iyon, ayaw na alisin ang kanyang mga kamay mula dito. Sa sandaling iyon, biglang humakbang si Finn pasulong at inagaw ng kanyang kamay ang kahon ng regalo. Si Lola Yates ay tinitigan ito ng matindi, agad na nagalit si Lola Yates. Finn, anong ginagawa mo? Maging si Keith ay nagpanik. Finn, gaano ka kabastos? Lahat ng iba pa ay tumingin sa bawat isa. Finn, ano ang sinusubukan mong gawin sa isang sandaling tulad nito? Hindi inaasahan, pagkatapos na tingnan ito ng ilang sandali, si Finn ay pinahit ang kanyang katawan upang tumingin kay Harvey at nagsalita ng malinaw, ipaliwanag ito, kung saan mo nanakaw ang bagay na ito mula sa. Sabihin mo sa akin ngayon, tutulungan kita na ibalik ito. Tinitingnan sa kung paano mo sinusubukan na maging maganda sa kay Lola, hindi kita ilalagay sa likod ng mga rehas. Naririnig yun, ang bawat isa ay tumingin sa bawat isa at agad na napalakas makalipas ang ilang sandali. Si Finn Yates ay pagkatapos ng lahat ang dragon ng Yates family, kasama ang matalinong utak niya. Paano ang isang live-in-in-law tulad ni Harvey na pamahalaan upang makuha ng tunay na long tonic na ito sa mga kamay ni Shane? Hindi kailanman ibebenta ni Shane ang bagay na ito, hayaan ang pag-aangat nito sa ibang tao. At ngayon na ang bagay na ito ay narito, may isa lamang posibilidad. Ninakaw ito ni Harvey. Pinakalma din ni Lola Yates ang sarili bilang siya at tumingin ang kanyang mga mata kay Harvey ng malamig. Harvey, ako ay hindi talaga mahilig sa magarbong bagay na ito. Ngunit kaming Yates ay mga inapo ng mga opisyal ng estado na unahin ang dignidad, hindi tayo kailanman kukuha ng ano pa man na nagmula sa maruming kamay kahit gaano ito kagaling. Sabihin mo sa akin, kung saan nagmula ang bagay na ito.
naririnig ito, sina Simon Zimmer at Lillian Yates na nasa sabik na ngayon lamang ay nagsimulang maging mapotla muli. Ninakaw. Talagang pumunta si Harvey at nagnakaw ng isang bagay. Kabanata 767. Si Mandy Zimmer ay nanginginig din ng walang pag-asa. Maaari niyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang sariling asawa ay mayabang at hindi kumpleto. Ngunit hindi niya tatanggapin na ang kanyang asawa ay isang magnanakaw. Sa sandaling iyon, kahit na ang mukha ni Keith Yates ay nagdilim at nagsalita siya, Harvey York, ngayon parehong ang second in command ng Southlight General Police Station at ang first in command ng Buckwood Police Station ay narito. Sa isang oras na tulad nito, mas mahusay mong linawin ang bagay na ito. Hindi pa huli ang pag-aalis para sa iyong pagkakamali. Hindi ito dahil sa kung paano nauunawaan ni Keith ang pakitungo kay Harvey, ito ay dahil lamang sa kung may bagay tulad ng isang bagay na ninakaw ay lumitaw sa seremonya ng kaarawan ni Lola Yates. Ang pamilya Yates ang reputasyon ay bababa sa kanal. Kaya ngayon ang pinakamahusay na bagay na dapat gawin ay ang gagawin kay Harvey na ibalik ang bagay habang umaasa kay Shane na Iswell na tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Pagkatapos lamang nito, ang mga negatibong epekto na lumitaw mula sa pangyayaring ito ay mababawasan hanggang sa posible. Sa pag-asa ng lahat, tumawa si Harvey at tiniyak, Lola Yates, masisiguro ko sa iyo na ang pinagmula ng bagay na ito ay malinis bilang isang puting papel. Tiyak na hindi ito ninakaw. Dapat ay mayroon ka nito sa lalong madaling panahon, walang mangyayari kahit kumain ka na ngayon. Totoo ba yan? Naririnig iyon, si Lola Yates ay natigilan para sa isang sandali, baka gusto niya na magkaroon ng long tonic sa kanyang sarili. Siyempre totoo, ang bagay na ito ay ibinigay sa akin ni Shane na Iswell mismo. Kasama ko si Cynthia din. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin siya, si Harvey ay sumagot ng walang pakialam. Cynthia, ano ang nangyayari? Ang pagkakaroon ng napakaraming pares ng mga mata sa kanya, si Cynthia ay isang medyo kinakabahan ngunit binigkas pa rin niya ang buong insidente sa lahat. Sa pakikinig sa buong kwento, hindi magagawa ng lahat na tulungan ngunit magnakaw ng ilang mga sulyap mula kay Harvey. Anong uri ng swerte iyon? Ang lahat ng Zimmers ay namangha, maaari pa rin itong tunay. Ito ay halos regalo ng Diyos ang bagay na ito. Kaya nangangahulugan ito, upang ipakita ang paghingi ng tawad kay Cynthia. Si Shane binigyan ka lang ng bagay na ito bilang kabayaran bilang isang regalo. At kayong dalawa ay hindi man lang ito tiningnan ng maayos na inaalok ito bilang isang regalo sa kaarawan. Matapos dumaan sa buong insidente, si Finn ang mukha ay parang nilamon niya ang isang tumpok ng tae. At si Keith ay may kakaibang ekspresyon din sa kanyang mukha. Isang bagay na itinayo nila ng maraming koneksyon ngunit hindi pa rin pinamamahalaan ang kanilang mga kamay dito, at ngayon madali itong nakuha ng live-in na manugang na ito. Ano ang loika nito? Kaya iyon ang nangyari. Akala ko mayroon kang ilang espesyal na katayuan. Kaya, ito ay manipis na swerte pagkatapos ng lahat ha. Talagang nakuha mo ang aking paboritong bagay bilang kabayaran, hindi masama. Hindi upang sabihin kahit anong ngunit kinilala ko ang iyong anak ng kabanalan ngayon. Ngumisi si Lola Yates, basta hindi importante ang pinagmulan nito pagkatapos ay magiging maayos ang lahat, kahit gaano pa man nakuha ito. Kahit na mas manipis na swerte para kay Harvey, hindi mahalaga. Si Zack Zimmer ay hindi maaaring magbigkas ng anuman pababa pagkatapos ng isang mahabang na pagkatalo, siya ay nagsalita sa isang mababang tinig. Sino ang mag-aakala na ang piraso ng basura ay magkakaroon ng magandang kapalaran? Tinapunan siya ni Senior Zimmer ng isang malamig na sulyap sa kanya. Kung hindi para sa kanya na magpas siya sa mga bagay sa kanyang sarili at inihayag na walang kinalaman si Harvey sa Zimmers, maaari pa nilang sakupin itong pagkakataon na makakonekta sa Yates. Ano ang isang mahusay na para sa walang tao? Nagpatuloy si Harvey, Lola kung gusto mo ang bagay na ito, maaari kong bisitahin ang na Iswell upang humingi ng higit pa mula kay Master na Iswell at tingnan kung mayroon siyang higit pa rito o hindi. Ano? Maaari kang makakuha ng higit pa rito. Si Lola Yates ay nagtaka, si Finn ay ngumuso.
Harvey, ito lang ay dahil sa iyong mabuting swerte na pinamamahalaan mo upang makarating sa iyong mga kamay ang bagay na ito. At ngayon sa tingin mo sa pamamagitan ng pag-asa sa nakaraang pagtatalo maaari kang humiling ng anumang nais mo mula sa pamilya na Iswell. Ano ang iniisip mo? Nakakainis ka na. Kabanata 768. Seryoso na nagsasalita si Harvey York, kung si Shane na Iswell ay may higit pa rito, sigurado na ibibigay niya ito sa akin kung hihilingin ko ito. Hindi lang siya naglalagay ng hangin. Sa kanyang kasalukuyang katayuan, tiyak na magpapakita si Shane ng ilang paggalang kung hiniling niya ito. Alright, Harvey, naiintindihan ko kung paano ikaw na may kabanalan. Inisip ni Lola Yates na gusto pa rin ni Harvey na magyabang ng higit pa habang pinutol niya siya, kahit na ano, ako ay nagpapasalamat sa iyong hangarin. Pagkatapos, si Lola Yates ay kumilos pa kay Simon Zimmer, Lillian Yates, at Mandy Zimmer at sinabi, ano pa at nakatayo kayo dyan? Halika at umupo sa harap ko ngayon. Anong mabuting balita? Si Simon at ang dalawa pa ay nasa isang malabo pa rin na lumakad upang umupo sa mesa kung saan si Lola Yates ay nasa. Ngumiti si Lola Yates at sinabi, ngayon na ang lahat ay narito, ipahayag ko ang isang bagay ngayon. Mula ngayon, ang aking panganay na anak na babae, si Lillian, at ang kanyang pamilya ay opisyal na bumalik bilang isang bahagi ng pamilya. Sa pangalan ng pamilyang Yates, inaasahan ko kayong lahat ay magpapakita sa kanila ng ilang paggalang kung anumang mangyayari mula ngayon. Ang luha ng kagalakan ay bumagsak sa mukha ni Lillian na katulad niya na narinig ang mga salitang iyon. Hindi niya kailanman inisip na siya ay tatanggapin muli ng pamilyang Yates. Si Simon ay pantay na nasa sabik. Sa mga salitang lumalabas kay Lola Yates na bibig, hindi na niya kailangang gawin pa. Ngayon alam ng lahat na gagawin ni Simon Zimmer na magkaroon ng pamilya Yates na sumusuporta sa kanya. Kung titingnan kung gaano kasaya ang kanyang mga magulang, si Mandy ay ngumisi din ng malawak. Simon, Lillian, kahit na ang iyong live-in son-in-law ay hindi gumagawa ng anupaman. Ngunit ang kanyang kabanalang puso ay isang bagay na dapat kayong magpasalamat tungkol dito, dapat mong tretuhin siya ng maayos. Tila, naisip pa rin ni Lola Yates si Harvey ay hindi isang taong gumagawa. Ngunit ngayon, binigyan siya ni Harvey ng authentic long tonic, na kung saan ay hindi niya nagawa upang mawala ang kanyang isipan at kahit na humingi ng tawad para dito sa pagtatapos. Si Harvey ay maaaring maging isang live-in son-in-law, ngunit sa isang sandali tulad nito, kahit na ito ay isang tumpok ng tae ng aso sa lupa, magiging kas-iya siya sa mga mata ng Yates ngayon. Naririnig ang mga salitang iyon, sina Simon at Lillian ay tuwang-tuwa. Harvey, sa wakas ikaw ay isang bagay. Nagkamali kami sa iyo ngayon. Ang tatay, nanay, basta masaya kayong ngumiti si Harvey. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagkaroon sila Simon at Lillian ng mga likod ay naituwid habang ang kanilang mga mata ay naglibot sa paligid ng silid. Sino ang maglakas loob na makita ang mga ito bilang isang biro ngayon? Kahit na ito ay dahil sa kanilang live-in son-in-law na manipis na swerte kailangan nilang umupo doon. Nakuha nila ang pagkilala kay Lola Yates pagkatapos ng lahat. At iyon ang magiging kanilang kabisera. Ipinakita nito kung paano may kakayahan sila. Pagkatapos nito, lahat ng mga Zimmers ay nagsisisi sa gayong pangyayari na halos magsusuka sila ng dugo. Nakakahiya na walang gamot para sa panghihinayang, kung hindi, tiyak na nauna na sila at ginamit ang pagkakataong ito hanggat maaari. Samantala, hindi na nagsalita si Keith at Tanya Yates. Ang isa sa kanila dahil nagsalita na si Lola Yates. Silang dalawa, ay dahil ang regalo ni Harvey ay talagang mahalaga. Ngunit kung sa tingin nila ang paggamit ng regalong ito bilang isang pagkakataon upang kumuha ng ilang mga benepisyo sa pamilyang Yates, sila ay siguradong tutol sa kanilang pagbati. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pamilya ni Keith at Tanya ay hindi nag-aalala. Hindi nagtagal, ang susunod na kaganapan ng party, bigla, isang lingkod ang lumakad ng madali mula sa labas upang magulat ng isang bagay. Chief, ang ilang mga tao na nakasakay sa ilang Audi A6, sinabi ng driver na ang kanilang mga boss ay nagpapadala ng kanilang nais kay Lola Yates.
Pinukpok ni Keith ang kanyang kilay at tinanong, sino sila? Sila ay si Sheldon Xavier mula sa Southlights at Mr. Kyle Quinlan. Halos tumalon si Keith sa pagkadinig ng balita, ang mga taong iyon mula sa istasyon ng pulisya ay tumayo rin isa-isa, ano ang magagandang koneksyon ng mga Yates? Kabanata 769. Malawak na ngumisi si Lola Yates at sinabi, Keith, ikaw ay hindi ka panipaniwala. Pinamamahalaang mo ring mag-imbita pareho kina Sheldon Xavier mula sa Southlights at Mr. Kyle Quinlan. Isang karangalan para sa isang matandang babae na katulad ko. Ang iba pang mga Yates lahat ay lumingon sa kay Keith. Masigla at bulalas ng mga Yates, Chief Yates, ikaw ay kamangha-manghang. Ang isang tao, tulad ng nakikilala sa kanila, ay talagang darating upang ipagdiwang ang kaarawan ni Lola. Paano mo ginawa iyon? Tila hindi ito magtatagal bago ang Yates ang pamilya ay magiging isa pang nangungunang klase ng pamilya. Sa sandaling iyon, lahat ng pamilya Yates ay ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Ito ay tulad ng isang kagalang-galang na bagay. Lahat ng mga panauhin ay may hitsura ng inggit at paghanga sa kanilang mga mukha din. Hindi pa nakaraan, sinabi na si Kyle Quinlan lamang, ang pangalawang utos ng Southlight ay naroon sa kaarawan ni Lola York, na umalis sa isang nagmamadali pagkatapos dumalo. At ngayon sa seremonya ng kaarawan ni Lola Yates, ang una at pangalawang utos ay kapwa naririto. Ipinahiwatig nito na ang pamilya Yates ay higit pa na prestihiyoso kaysa sa pamilyang York. Kahit na patuloy na sinasabi ni Lola Yates na ito ay malalim na karangalan para sa kanyang sarili na tanggapin ito, ganoon siyang nagagalak na ang kanyang mga mata ay naglulukso na. Keith, sabihin mo sa akin kung paano mo ito ginawa. Isang malaking sorpresa ito, walang naramdaman si Keith kundi pagkalito. Ngunit sa kanyang katayuan, hindi siya maaaring mawala ang kanyang karangalan ngayon. Mapagpakumbabang sumagot siya, ilang araw na ang nakalilipas, ako lang ay dinala ang bagay na ito sa dalawang Ginoo. Hindi ko na iniisip na talagang naaalala nila ito. Sa kabilang banda, pinasok ni Harvey York ang kanyang telepono na tahimik ang kamay niya. Hindi pa nagtatagal, nag-text sa kanya si Yvonne Xavier. Si Sheldon ay may ilang kagyat na bagay upang talakayin sa kanya. Hindi talaga nag-isip si Harvey at simpleng sumagot ng isang text at sinasabi na makikipagkita siya kay Sheldon pagkatapos ng birthday banquet sa Buckwood Hotel. At si Sheldon Xavier ay talagang nagpunta rito. Kasama si Kyle Quinlan na kasama niya, parang iyong may isang malaking nangyayari. Matapos mag-isip ng tungkol dito, si Harvey ay malapit ng maglakad at tingnan kung ano ang nais ni Sheldon. Nakikita kung paano tumayo si Harvey, si Lola Yates ay kumatok ng kanyang sariling ulo ng basta-basta at bumulalas, ano ang ginagawa mo sa pamamagitan ng pag-upo doon? Tumungo tayo palabas at salubungin ang pagdating ng aming dalawang pinapahalagahan na panauhin. Nang marinig ang order ni Lola Yates, lahat ng mga Yates ay tumayo ang pamilya at tumungo patungo sa pangunahing pasukan. Si Lola Yates ay natawa at sinabi, Keith, mula ngayon kung ang mga kilalang tao na ito ay pupunta, dapat mong sabihin sa amin ang tungkol dito. Maaari naming hindi mawawala ang aming mga kaugalian sa pamamagitan ng paghihintay sa kanila sa labas. Sa sandaling ito, mas masaya si Lola Yates kaysa ngayon lamang nakuha niya ang tunay na long tonic. Ang long tonic ay maaaring mabuhay sa kanya ng ilang taon na mas mahaba. Ngunit ang pagdating ng dalawang panauhin na ito ay marahil madagdagan ang reputasyon ng pamilya Yates. Pagkatapos nito, nakalimutan na ni Lola Yates ang tungkol sa bagay na ito kay Harvey. Nang makita ito, maging sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay medyo mapait. Sila ang sentro ng atensyon ng lahat ng minuto lang nakalipas. Sino ang aasahan na nakuha ni Keith ang lahat ng pansin pabalik sa kanya? Hindi mapigilan ng dalawang ngunit magbuntong hininga. Ang isang simpleng pheasant ay hindi maaaring makipagkumpetensya laban sa isang phoenix pagkatapos ng lahat. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang ginanap ni Harvey sa oras, lahat ito ay dahil sa kanyang mas manipis na swerte. Tingnan mo si Keith at ang kanyang pamilya, iyon ang tinatawag nilang tunay na koneksyon at kakayahan ng tama. Pagkatapos nito, ang karamihan ng tao ay natipon na sa grand pasukan.
Si Sheldon at Kyle na nakaupo pa rin ay naging tulala sa sasakyan nang makita nila ang eksena. Nais lamang nilang makausap si Harvey para sa isang bagay na kagyat, bakit maraming tao ang pumunta sa isang biglaan. Biglang tinapik ni Sheldon ang kanyang sariling ulo. Matandang Quinlan, nakalimutan ko, ilang araw na ang nakaraan sinabi ni Keith na ang kanyang ina ay magkakaroon ng isang party ng kaarawan at inanyayahan kami. Hindi ko inaasahan na ang taong iyon ay magkaroon ng ilang mga koneksyon sa kanilang pamilya. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 770, kaya ngayon kung ano ang dapat nating gawin. Medyo nakaramdam si Kyle Quinlan ng awkward, nandito sila upang ayusin ang ilang bagay at hindi man lang nag-isip na magdala ng anumang mga regalo. Ngayon kahit si Lola Yates ay nasa labas na tinatanggap sila, kakaiba kung manatili sila sa kotse, tama. Ang dalawa ay sumulyap sa bawat isa ng ilang sandali at ngumiti ng walang magawa bago lumabas ng kotse. Pagkatapos ay binati ni Sheldon Xavier at sinabi, Lola Yates, hindi ako napunta sa hindi pag-aalinlangan kaya nais ko sa iyo ang magandang kapalaran at kaligayahan. Dagdag pa ni Kyle, nais ko si Lola para sa walang hanggang kalusugan. Natuwa si Lola Yates kaya't siya ay nagwika ng malaki. Napakaraming beses, ang pamilyang Yates ay mga inapo ng mga opisyal ng estado kaya naintindihan nila ang dalawang batas ng kalalakihan ay mabuti sa kanila. Na hindi isang bagay ang pamilya Yates ay maaaring ihambing ang kanilang mga sarili sa bilang ng agwat ay simple na sobrang laki. Ginagawa nilang pakiramdam ang pamilya na pinarangalan ng pagpapadala ng kanilang mga nais. Kahit na hindi nila balak magbigay ng anumang regalo sa kaarawan, hindi naisip ni Lola Yates. Ang kanilang presensya ay ang pinakakagalang-galang sa kaarawan na naruroon para sa kanya. Si Keith sa kabilang banda ay nakaramdam ng medyo awkward at siya ay lumakad sa kanila at sinabi, Mga Ginoo, ako lang nagdala ng tungkol sa huling oras na ito at hindi ako nagpadala sa inyo ng anumang mga sulat ng paanyaya, ngunit ginawa mo pa rin ito, mangyaring huwag isipin ang tungkol sa aking kaugalian. Tumingin si Sheldon kay Kyle, si Kyle ay naging walang magawa habang sinubukan niyang magaling, Keith, ngayon mayroon kaming isang bagay upang ayusin at dumaan dito, dumaan lang kami upang magbati ng hello. Matapos wag alalahanin ang bagay na ito, hindi kami papasok at sumali sa iyo, dapat kayong lahat ay magpatuloy at magsaya. Nagtanong si Lola Yates, mayroon ka bang kagyat na mahalaga? Oo, tama ka. Narito kami upang matugunan ng isang malaking shot. Sagot ni Kyle, naririnig yun. Ang lahat ng pamilya Yates ay nagulat. Anong uri ng malaking shot ang gumawa na itong tao na lumabas ang dalawang awtoridad at sinalubong siya? Malapit nang maglakad si Kyle at batiin si Harvey ngunit nakuha niyang huminto sa pamamagitan ni Sheldon. Sa halip, umakyat sila pabalik sa kotse at sumakay papunta sa gate ng Buckwood Hotel upang maghintay. Matapos umalis ang dalawang kilalang bisita na iyon, ang Yates ay nagpatuloy ang seremonya ng kaarawan. Pagkatapos nito, ang saloobin ni Lola Yates kay Mandy Zimmer at ang kanyang pamilya ay naging malamig muli. Ang paksa ng seremonya na nakatuon kay Keith muli, ang ilan ay nahulaan na maaaring siya ay mapromote. Hindi masyadong nabalisa si Harvey, nagpadala ulit si Yvonne ng dalawang mensahe na sinasabi iyong hihintayin siya ng kanyang lolo sa labas at ang bagay ay kagyat. Nakaramdam ng bahagyang napahiya si Harvey na magkaroon na ang dalawa ay matagal na silang naghihintay sa kanya, kaya hindi siya nagmamalasakit at sinimulan ang paglamon sa mesa ng pagkain sa harap niya. Pinapanood kung paano niya kinain ang lahat ng pagkain, lahat ay nagsuot ng mukhang paghamak sa kanilang mga mukha. Si Harvey ay mukhang hindi siya kumakain ng mabuti dati, tulad ng isang gutom na pulubi. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang kanyang magandang kapalaran, hindi siya may kakayahang sa anumang paraan sa lahat. Mayroong kahit isang tao na iginagalang bilang si Alex Swift sa parehong mesa sa kanila. Ang paraan ng kanyang pagkain ay nakakahiya lang kay Lola Yates. Hindi nasisiyahan si Lola Yates tungkol dito ngunit hindi sinabi ang kahit ano. Pagkatapos ng lahat, ibinigay sa kanya ni Harvey ang gusto niya. Sa wakas, natapos na si Harvey.
Nakikipag-usap siya kay Mandy tungkol sa isang bagay, bago umalis sa unahan ng iba. Nang makita ito, lahat ay naglabas ng isang buntong hininga. Agad na hiniling ni Keith na magbago ang mga naghihintay lahat ng pinggan sa mesa. Pagkatapos lamang nito ay tumingin siya kay Simon at sinabi ng matyaga, "Kapatid na lalaki, sa susunod na oras kung kailan ito dumating sa mga okasyong tulad nito, huwag dalhin ang iyong live-in na manugang na lalaki. Isang taong nakakakuha ng mapagmataas dahil lamang sa manipis na swerte ay hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan." Agad na nagdilim ang mukha ni Simon, sa wakas nakilala ni Lola Yates, ngunit dahil kay Harvey, ay naging biro sila sa mga mata ng lahat muli. Sa sandaling iyon, nakarating na si Harvey sa gate ng Buckwood Hotel habang binuksan niya ang pintuan ng kotse at agad na lumakad sa Audi A6. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 771. Sa likuran ng Audi A6, mayroong dalawang mataas na iginagalang na mga numero na nakaupo sa sandaling iyon. Pareho silang hindi sinasadya na nais na tumayo nang nakikita nila ang paghila ni Harvey York na buksan ang pintuan ng kotse, ngunit pinigilan sila niya. Lamang makahanap ng isang lugar, hinawakan ni Harvey ang kanyang kamay. Kahit na sinabi niya ito ng casual, hinayaan pa rin ni Sheldon Xavier at hinimok ang driver ng kotse papunta sa Southlight sa tanggapan ng gobyerno. Pagkatapos ay nagtungo sila sa isang silid sa gilid na angkop para sa mga pribadong pagpupulong. Ang lugar ay hindi maluho, ngunit sa halip ay luma. Gayunpaman, ang tiyan na sinisilbi ng mga kawani ay top-notch. Si Harvey ay humigop ng casual at sinabi, "Elder Xavier, bakit mo ako kailangang hanapin ng biglaan?" Tulad ng tungkol kay Kyle Quinlan, tumanggo lang sa kanya si Harvey ng casual. Ito ay itinuturing na pagbati. Ngumiti si Kyle at sinabi, "Prince York, narinig ko na si Melissa Leo at ang iba pa ay umalis na sa Southlight, at ngayon lahat ng mga pag-aari ng Yorks ay iilipat sa Sky Corporation. Kaya, si Jonathan York na ngayon ang taong namamahala sa Yorks." Walang inak na sagot ni Harvey, "Oo." Nagpatuloy si Sheldon, "Kung gayon, ano ang iyong susunod na hakbang, Prinsipe York? Nais mo bang gumawa ng anumang aksyon laban sa 5 pamilya ng unang klase?" Ininom ni Harvey ang tsaa. "May magandang relasyon ako kasama si Master na Iswell. Pero ito ang 4 na pamilya." Si Sheldon ay mukhang solemn na. Mahalaga ba kung ito ay oo o hindi? Medyo napangisi si Harvey, biglang sinabi ni Sheldon ang mga salitang iyon. Pwede yun siya, ang first in command sa Southlight. Siya din ay may kaugnayan sa mga kaganapan na nangyari 3 taon na ang nakaraan. Kung oo, mangyaring magpakita ng awa sa kanila, Prinsipe York. Bumantong hininga si Sheldon. Sumulyap siya kay Kyle. Kinuha ni Kyle ang isang tumpok ng mga dokumento, medyo natatakot, at inilagay sila sa harap ni Harvey. Si Harvey ay casual na tumingin sa kanila at sinabi, "Ito ang mga kumpanya ay tila umunlad ng maayos sa nakaraang 3 taon. Ngunit ano ang problema?" Ngumiti si Kyle ng mapait at sinabi, "Prince York, ang Yates family ang tahanan ng iyong asawa. Si Keith ay maraming mga apprentice ang Yates sa lalawigan ng Southlight. Kung ang pamilya Yates ay wala ng kapangyarihan, maaaring makaapekto sa ilan sa gobyerno ang paggawa ng desisyon. Tulad ng para sa pamilyang Robbins, kinokontrol nila ang industriya ng pagbabangko sa Southlight Province. Kinokontrol ng pamilyang Surrey ang konstruksyon na industriya ng Southlight Province. Kinokontrol ng Clouds ang mga auction house at shopping mall sa Southlight Province. E ano ngayon? Walang pakialam si Harvey. Ito ay wala sa kanyang negosyo." Huminga ng malalim si Kyle at sinabi na may ngiti, "Prince York, ang 4 na mga pamilyang first class na ito ay na-entrenched sa Southlight Province para sa maraming taon. Kung ang 2 sa 4 ay wala na sa paligid, baka hindi ito isang malaking deal. Gayunpaman, kung ang lahat ng 4 ay wala ng kapangyarihan, kung gayon ako ay natatakot na ang epekto sa Southlight Province ay hindi magiging mahusay, at maging ang lokal na GDP ay magiging apektado rin. Gusto namin ni Elder Xavier na magmakaawa sa iyo ngayon.
Maaaring hayaan mo silang umalis. O dalhin ito ng dahan-dahan habang nakikipag-ugnayan ka kasama nila. Upang magkaroon tayo ng ilang oras upang maging handa at makaya. Dagdag pa ni Sheldon, Prince York, hindi namin sinusubukan na pigilan ka sa paggawa ng anupaman. Ito na lang tayo nais mong bigyan kami ng isang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na pamilya na ito ay makabuluhan sa Southlight. Makabuluhang, tumawa si Harvey. Sa akin, walang anumang bagay na hindi nakakapansin sa Southlight dahil ako si Prince York. Ang Sky Corporation ay gagawa ng isang hakbang simula bukas. Kayong dalawa ay dapat maging handa. Umalis si Harvey matapos sabihin ito, naiwan sina Sheldon at Kyle na nakatingin sa isa't isa. Alam nila ang pagkakakilanlan ng tao, sa makatuwid. Kahit na sila ang una at pangalawang utos ng Southlight, hindi sila maglakas loob na mag-utos sa kanya, nang ahas lamang silang magtanong. Gayunpaman, ngayon, ang ibang partido ay tumanggi. Elder Savior, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ni Kyle, mukhang nag-aalala. Kabanata 772. Hindi maganda ang kutis ni Sheldon Savior. Siya noon ay nagbuntong hininga at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, ang taong iyon ay mataas ang katayuan. Narinig ko na kahit na ang malaking boss ng Country H ay iniisip ng lubos sa kanya at balak na hayaan siyang pumunta sa Walls Inn Militar bilang punong tagapagturo. Hayaan mo lang siyang gawin ang gusto niya. Ang pinakamahalagang bagay para sa atin ngayon ay ang magbigkis ang aming pamilya at mga subordinate mula sa pagkakasala sa kanya. Agad na sumabog si Kyle Quinlan sa isang malamig na pawis. Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo at sinabi, tama. Salamat para sa paalala sa akin, Elder Savior. Ang mga lalaki sa aking pamilya ay karaniwang walang disiplina at hindi kumikilos ng mabuti. Kaya, kailangan kong bumalik at babalaan sila ngayon. Kasabay nito, bumalik si Harvey sa Buckwood Hotel. Ang party ng kaarawan ay gumuhit na sa malapit sa oras na ito. Gayunpaman, dahil ang dalawang malaking shot ng lalawigan ng Southlight ay dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ng matandang babae. Maraming mga opisyal mula sa Southlight Province ng Buckwood ay dumating upang magpadala ng mga regalo sa pagbati pagkatapos marinig ang tungkol sa balita. Lalo na ang Chief Inspector, si Marvin Brown mula sa Buckwood. Nagpasya pa siya na itaguyod si Finn Yates bilang Deputy Chief Inspector sa lugar. Matapos itong makumpirma, ganoon din ka-excited si Keith Yates. Orihinal na, ang isang pamilya tulad ng kanilang ay hindi kailanman magiging nasasabik tungkol sa gayong posisyon. Gayunpaman, tiyak na ang Buckwood Police Station ay ipinakita sa kanila ang paggalang. Isinulong pa nila si Finn sa pagdiriwang ng kaarawan. Nagdulot ito sa pamilya Yates na makisalamuha sa kaguluhan. Natuwa rin si Lola Yates. Siya ay isang maliit na dinala sa ngayon. Mukhang ang pambihirang talento ay malapit nang lumabas mula sa Yates. Si Keith Yates ay mayroon ding nakaka-relax na hitsura. Nung nasa edad siya ni Finn, hindi ko pa naabot ang kanyang posisyon. Siguro ay magkakaroon ng pagkakataon si Finn na maging first in command ng Southlight sa hinaharap. Masayang masaya din si Finn at sinabi, Ama, ikaw ang gumawa ang lahat ng ito. Kung hindi ito para sa iyo, paano ang dalawa ay dumating, ang mga malalaking shot sa Southlight Province? Hahaha, sumabog si Keith sa pagtawa. Kahit na mayroon pa siyang ilang mga pagdududa tungkol sa kung sino mismo ang pinuntahan ni Sheldon upang matugunan. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahalaga mula sa mga resulta ay mabuti. Finn, dapat kang magsikap sa hinaharap. Ang Yates ay tiyak na mamuhunan ang pamilya ng lahat ng mga mapagkukunan sa iyo. Sinabi ni Lola Yates sa huli, si Tanya Yates at ang kanyang pamilya ay berde na may inggit pagkatapos makinig sa mga salitang iyon. Hayaan si Mandy Zimmer at ang kanyang pamilya, hindi ba binigyan ni Harvey ang authentic long tonic si Lola Yates? Hindi ba't ang paborito ng matandang babae? Paano niya pinapaboren si Finn sa isang sulyap ng isang mata? Tila hindi maihahambing ang good luck sa may totoong kakayahan. Nagpalitan ng sulyap sina Simon Zimmer at Lillian Yates at silang dalawa ay nagluluksa.
Nagpatuloy si Lola Yates, Keith, mula pa kay Finn meritoriously na na-promote. Pagkatapos ay dapat nating hayaan siyang bisitahin sina Elder Xavier at Elder Quinlan. Pagkatapos ng lahat, ito ay pasasalamat sa kanila na si Finn ay na-promote. Si Keith ay nahuli. Hindi siya ang dinalaw ng dalawang iyon mismo. Maging okay ba ito para sa kanyang anak na bisitahin ang mga ito na hindi nababago? Gayunpaman, sa okasyong ito, si Keith ay inilagay sa lugar. Maaari lang siyang ngumiti at sabihin, walang problema. Kukunin kong ayusin ito mamaya. Sa gilid, hindi maiwasang mapangiti si Harvey. Si Keith Yates ay tiyak na kawili-wili. Si Sheldon at Kyle na lumilitaw dito ay walang kinalaman kasama niya talaga. Nagkataon lang ito, nakatingin sa kanya ngayon, parang si Sheldon at si Kyle ay itinuring na mga makapangyarihang benefactors ng Yates. Agad na hindi nasisiyahan si Lola Yates matapos makita si Harvey na natatawa pa rin siya sa okasyong ito. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, Harvey, isinasaalang-alang na nakuha mo ang herbal pellet, ikaw lubos na may kakayahang. Ngunit, inaasahan ko na sa susunod na bibigyan mo ako ng isang bagay na maaari mong makuha sa iyong sarili, hindi lang dahil sa purong swerte. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 773. Sinulyapan ni Lola Yates sina Simon Zimmer at Lillian Yates muli pagkatapos magsalita. Sinabi niya pagkatapos, kayong dalawa dapat disiplinahin siya ng higit pa. Pagkatapos ng lahat, si Mandy ay may magandang kinabukasan ngayon. Huwag hayaan siyang makaapekto sa karera ni Mandy. Ilang bagay dapat magpasya sa lalong madaling panahon. Tila, naniniwala si Lola Yates na ang mga Yates ay malapit ng maging isang nangungunang pamilya. Pagkatapos, hindi siya dapat sa magarbong isang live-in na manugang na tulad ni Harvey. Kahit na binigyan siya ni Harvey ng authentic long tonic. Pagkatapos ng lahat, pinahahalagahan niya ang mas bata na henerasyon na may potensyal at hinaharap, at hindi ang iba. Malinaw na naintindihan ni na Simon at Lillian ang kanyang mga salita, at solemn na sinabi sa kanila ngayon, okay, ina, kami ay alam. Di nagtagal pagkatapos umalis si Mandy at ang kanyang pamilya. Sinabi lamang ni Lola Yates sa isang malalim na tinig, Keith, ano ang tingin mo sa kanila? Inisip ni Keith Yates ang bagay habang at sinabi, wala na masyadong maraming hinaharap para kina Simon at Lillian. Gayunpaman, mabuti si Mandy. Nakakalungkot na mayroon siyang ganoong asawa. Sa makatuwid, ako ay nagkaroon ng masamang impresyon sa kanya. Bumantong hininga si Lola Yates at sinabi, oo, mayroon akong parehong naisip din. Ngayon kami, ang mga Yates ay tumataas. Ngunit mayroon kaming isang kahinaan na hindi natin maayos sa mundo ng negosyo. Kung maaari nating hayaan na dalhin ni Mandy ang kanyang mga mapagkukunan at mamuhunan sa atin, pagkatapos ay maaari kaming gumawa ng para sa mga pagkukulang. Sa kasong iyon, ang pamilya Yates ay isang hakbang na mas malapit sa pagiging nangungunang pamilya. Nag-isip sandali si Keith at sinabi, ina, ako ay nauunawaan. Mag-ayos ako ng ilang mabubuting lalaki na lumapit kay Mandy. Hanggat siya ay tinutukso at may balak na magdiborsyo kay Harvey, tiyak na may lalabas natin ang live-in na manugang na ito. Mag-ingat lang sa paghawak ng mga bagay. Narinig ko yon na napapagod si Mandy sa iba na nagpapahintulot sa kanya na hiwalayan, ngunit ang kasalukuyang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay ay isang kapaki-pakinabang sa Yates. Nag-utos si Lola Yates, tumingin si Keith sa kabilang direksyon kung saan umalis ang pamilya Zimmer. Lola Yates, kung mayroon kang malaking interes sa pamilya Zimmer, bakit hindi magsimula sa kay Senior Zimmer? Siya, hindi sila mula sa Yates. Paano ako magtiwala sa kanila? Bukod dito, hindi pa nagawang nasa kapangyarihan si Lillian sa pamilyang Zimmer sa loob ng maraming taon, mag-isa lang si Mandy. Ang pinakamahusay na paraan sa ngayon ay hayaan si Mandy na maging tagapagsalita namin at ganap na guwang sa labas ng pamilya Zimmer. Pagkatapos, kami, ang pamilya Yates ay maaaring lumampas sa iba pang mga pamilya sa unang klase ng sabay-sabay, kahit na lumampas sa mga Yorks.
Sa oras na iyon, maaari ka ring maging malaking boss ng buong Southlight Province. Tiyak na tiwala si Lola Yates. Hanggat ang pamilya Yates ay naging mas malakas, maraming bagay ang mas madaling hawakan. Ngumiti din si Keith nang marinig niya ito, matagal na siyang hindi nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang posisyon. Gayunpaman, hindi siya maaaring lumipat ng mas mataas dahil sa lakas ng pamilya Yates. Gayunpaman, ngayon, nakikita niya ang posibilidad ng pagsulong. Si Mandy ang pangunahing solusyon sa tama ng problema ngayon. Sa kabilang panig, pag-uwi, pinatong ni Lillian ang telepono at sinabi, "Mandy, iyong tumawag lang si Uncle at iminungkahi na dapat ay iwanan ang pamilya Zimmer at simulan ang bagong kumpanya na mayroong Yates bilang iyong sponsor ngayon. Siyempre, pinakamahusay na para sa iyo na dalhin kasama ang mga proyekto at mapagkukunan kasama mo." Sinabi ni Harvey matapos pakinggan ang kanyang mga salita, "Ito ay isang magandang ideya. Dapat ay malinaw na ang setting namin sa hangganan sa pamilyang Zimmer mula pa noong una." Sa opinyon ni Harvey, ang pamilyang Zimmer ay isang bangkos ng basurahan. Pinipigilan lang sila sumasabay sa kanila. Ano ang punto? Kabanata 774. Si Simon Zimmer ay sumimangot ng malalim nang marinig niya ang mga salita. Hindi ito magiging madali. Ang matanda ay hindi tayo paalisin. Lalo na kapag pinagsasama natin ang mapagkukunan at proyekto ng magkasama. Ang bagay na ito ay masyadong komplikado. Si Mandy ay sumimangot ng bahagya at sinabi, "Iiwan ng pamilya Zimmer ay talagang isang mahusay na pagpipilian ngunit hindi isang madaling pag-agaw upang hilahin." Alam din ni Mandy na ang pamilyang Zimmer. Ang pamilyang ito ay walang gaanong kakayahan sa unang lugar. Magaling lamang sila sa pagiging pagsuso ng dugo na parang linta kaysa sa iba. Kung nais niyang gumuhit ng isang linya sa kanila, maliban kung siya ay iiwan ang lahat, kung hindi man, magiging mas mahirap. Biglang sinabi ni Harvey, "Mandy, gawin mo lang ang iyong gusto. Gawin itong matapang, tiyak na susuportahan kita." Ngumiti si Mandy kay Harvey matapos pakinggan ang kanyang mga salitang sumusuporta. Ito ang gusto niya kay Harvey. Hindi mahalaga kung anong desisyon ang ginawa niya, si Harvey tiyak na babalik siya. Gayunpaman, kapwa ang mga ekspresyon nina Simon at Lillian ay kakaiba. Nagtataka sila kung bobo talaga si Harvey o siya lang ang nagbabluff. Kung nais ni Mandy na makalaya sa pasanin, sa pamilya Zimmer, pagkatapos ay ang susunod na gusto niya upang mapupuksa ay tiyak na ikaw, Harvey. Paano ka pa rin sumusuporta sa kanya? Gayunpaman, nakaramdam din sila ng ginhawa mula noong sinabi ni Harvey kaya, hindi bababa sa nabawasan ang ilang mga problema. Sa katotohanan, tunay na hindi iniisip ni Harvey ang tungkol dito sa pamamagitan ng iniisip pa niya ang tungkol sa mga dokumento na ipinakita sa kanya ni Sheldon Xavier ngayon. Tiyak na ipinakita ng mga dokumento na ang pamilya Yates, pamilya Robbins, pamilya Surrey, at ang mga Cloud ay hindi labis na mabuti kung sila ay kinanta. First class lang silang pamilya, gayunpaman, kung ang apat na pamilya ay pinagsama ang puwersa, ang mga mapagkukunan sa kanilang mga kamay, ang lakas na magagawa nila na gamitin ang kahit na lumampas sa Yorks. Ngayon na isinama ng Sky Corporation ang mga pag-aari ng Yorks, ang apat na ito ay tiyak na makikinig ang mga pamilya ang kanilang pansin sa marami mga paraan. Una niyang nais na matugunan ng mga pinuno ng iba pang 3 pamilya, ngunit hindi sila dumating. Tulad ng para sa pamilyang Yates, sa ibabaw, sila ay isang ordinaryong aristokratikong pamilya. Gayunpaman, ito ay mahirap makita kung ano ang Lola Yates at Keith Yates na nasa isip nila. Gayunpaman, inaasahan na mayroong tiyak na mga salungatan sa pagitan ng dalawang panig. Si Mandy ay itinuturing na kalahati ng isang miyembro ng Yates kahit ano paman. Kaya, nang gumawa ng paglipat si Harvey sa pamilyang Yates, marahil ay dapat niyang isipin ang damdamin ni Mandy. May isang tawag mula kay Yvonne Xavier noong sila ay bumalik na sa Gardens Residence. Ang Sky Corporation ay nag-liquidate ng lahat ng mga assets ng Yorks, at maaaring ganap na isama ang lahat ng mga bagay ng York sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran, kinakailangan ito ng isang opisyal na seremonya.
Ang tawag ni Ivan ay sinadya upang tanungin kung gagawin ni Harvey na dumalo sa seremonya. Pupunta ako doon ng personal sa oras na iyon. Sabi ni Harvey. Ito ay dahil sa katotohanan na mayroon ng Sky Corporation na kinuha sa Yorks ay hindi maaaring eswept sa ilalim ng basahan. Malalaman ng mga tao ang tungkol dito maaga o huli. Ang lahat ng 4 na pamilya ay malamang nalilito kung kailan darating ang oras, at maaaring kahit na tumutol dito sa bagay. Ang ibang mga tao ay maaaring hindi malutas ang bagay na wala siya doon. Ang susunod na ilang araw, ang balita tungkol sa Yorks, ang nangungunang pamilya ng Southlight ay nanadisband, at ang kanilang mga assets ay pinagsama sa Sky Corporation ay umalangaw sa buong bayan. Sa partikular, halos lahat ay nakakaalam na ang totoong pinuno ng Sky Corporation ay ang maalamat na Prinsipe York. Kinuha ni Prince York ang Yorks ng mas mababa kaysa sa 3 buwan pagkatapos niyang bumalik. Ito ay tiyak na lampas sa imahinasyon ng lahat. Ang ilang mga tao na nakakaalam sa loob ng kwento sa wakas ay natanto na ang insidente kung saan si Prince York ay umatras mula sa Buckwood 3 taon na ang nakalilipas ay hindi simple lang. Ang ilang mga pamilya na first class sa Buckwood din na lumahok dito. Sa susunod, tiyak na magkakaroon ng salungatan sa pagitan ng dalawang panig. Kabanata 775. Ayon sa tsismis, alam na ni Prince York na ang pamilyang Yates, ang pamilyang Robbins, ang pamilya Surrey, at ang pamilya Cloud ay gumawa ng lahat upang ilipat siya pabalik noon. Ngayon na si Prince York ay bumalik na malakas, ito ay maaaring bigyan ng 4 na mga pamilya na unang klase na walang tulog sa mga gabi. Sa buwan ng Buckwood, ito ay isang 5 antas ng nakamamanghang lugar. Gayunpaman, ang pangunahing lugar na nakamamangha na ito ay naging isang pribadong club maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon, may daan-daang mga security guard na nakakalat sa paligid ng lugar na ito. Mayroon ding ilang mga sniper na nakatago sa dilim, at paminsan-minsan may mga pulang tuldok na lumusot sa buong bukid. Ang nakamamanghang lugar na ito ay ganap na nakakordon ngayon. Ito ay idineklara sa publiko na ang lugar ay sumasailalim sa pagpapanatili, ngunit ito ay talagang chartered. Maraming mga signal jamming ang nakaset up sa paligid ng nakamamanghang lugar upang matiyak na walang mga tawag na maaaring gawin sa lugar na ito at lahat ng mga elektronikong gadget ay gagawin din na pigilan ang paggamit dito. Sa sandaling ito, sa isang maliit na isla sa gitna ng nakamamanghang lugar, at 4 na lalaki ang nakaupo sa tapat ng bawat isa at iba pa. Maraming tao ang nakatayo sa likuran nila, kasama sa kanila si Lola Yates. Tulad ng para kay Keith Yates, ang pangatlong utos ng Southlight, ay maaari lamang siyang tumayo sa mga nasabing okasyon, ito ay tiyak na ipinahiwatig ang katayuan ng iba pang 3 matatanda. Ang 3 ay ang pinuno ng pamilya Robbins, ang pamilyang Surrey, at ang pamilyang Cloud. Si Callum Robbins, James Surrey, at Eric Cloud. Sa una ay may 6 na first class na pamilya sa Buckwood. Ngayon na ang pamilyang Silva ay wala na, at ang Naiswells ay nanatiling hindi nalutas. Kapag ang Yorks, ang nangungunang pamilya ng Southlight ay ibinaba, ang 4 na mga pamilyang first class na kinakatawan ng pinakatanyag ng kasalukuyang kapangyarihan sa Southlight na lalawigan. Lalo na ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Cloud, at ang pamilyang Surrey. Ang 3 pamilyang first class na iyon ay tiyak na nagkaroon ng malakas na pundasyon. Iba sila sa mga pamilya Yates, na isang aristokratikong pamilya. Upang mailagay ito ng simple, ang pamilya Yates ay kasalukuyan ang pinakamahina sa 4 na mga pamilya ng unang klase. Ito ay dahil sa mga pagkukulang ng pamilya Yates ay masyadong malaki pagdating sa merkado ng negosyo. Sa una, ang 4 na pamilya na iyon ay kumikilos sa ilalim ng pagtuturo ni Lola York, Melissa Leo. Gayunpaman, umalis na si Melissa, pumalit lamang si Stephen York upang mamuno sa pangkalahatang mga gawain. Samantala, sa lugar na ito, si Stephen York lamang ang nasa isang par sa iba pang 4 na matatanda. Gayunpaman, hindi nakaupo si Stephen sa sandaling iyon. Sa halip, may hawak siyang isang baras sa pangingisda at sa pangingisda na may malaking interes. Si Stephen York, isa sa sikat na 4 ng Yorks, dati,
Itinago niya ang kanyang matalim na mga gilid, at napakababang susi salamat kay Quentin York. Gayunpaman, nang manatili siya upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon, siya ay naging isa sa pinakamalakas na mga tao sa Southlight Province. Iba ito sa takot ni Wayne York kay Harvey. Para kay Stephen York, ito ay higit pa sa isang magkakasundo sa pagitan niya at ni Harvey. Ito ay dahil sa hitsura ni Harvey na siya ay magagawang tumaas sa loob ng Yorks. Kaya, hindi siya kailanman nagreklamo tungkol sa pananatili sa likod upang mamuno sa mga gawain ng Yorks. Kung ang mga tagalabas ay makikita ang eksena sa harap nila, baka mabaliw sa kanila. Malinaw na ang Yorks ay wala na sa kapangyarihan, ngunit bakit si Stephen York ay nananatili pa ring maimpluwensya? Sa katotohanan, ang kapangyarihan ng York sa Southlight ay ang dulo lamang ng isang iceberg na ipinakita ni Melissa Leo. Pansamantalang umalis siya sa Southlight at nagtungo sa Hong Kong. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang makontrol ang lahat ng bagay sa Southlight sa pamamagitan lamang ng pag-asa kay Stephen York. Sa makatuwid, sa pananaw ni Stephen tungkol sa pagbagsak ni Harvey, ang Yorks ay isang komedya lamang, kaya, paano kung ang mga ari-arian ay nakuha niya ngayon? Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin sa labas, hanggat hindi nahulog si Melissa, ang Yorks sa Southlight ay siya pa rin ang nangungunang pamilya. Upang ilagay ito ng simple, ito ay masyadong mahirap na ganap na ibagsak ang Yorks. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 776. Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang pain ni Stephen York at lumipat ng kaunti. Nang maitapon niya ang kanyang mga braso, nakakita siya ng isang pilak na arowana na dumaloy sa kanya at lumapag sa dalampasigan. Nakakakita ng pilak na arowana na tumatalon at nahihirapan, ang apat na pinuno ay mukhang naguguluhan. Si Stephen ay nanunood ng eksenang ito ng mahusay na may interes. Ibinabalang niya ang kanyang fishing rod pagkatapos nang namatay ang pilak na arowana. Pagkatapos ay pumalakpak siya ng kanyang mga kamay, lumingon, at ngumiti. Sinabi niya, "Chiefs, ano ang iyong mga saloobin sa malaking insidente na nangyayari sa Buckwood kamakailan?" Medyo nalito si Lola Yates. Siya ang unang nagsalita. Sa pagsasalita nito, nais ko ring magtanong Young Master York. Bakit mayroong chismis sa labas na nagsasabi na ang York ay hindi na nasa kapangyarihan at ang lahat ng mga pag-aari ng Yorks ay kinuha ng Sky Corporation? Naglagay si Stephen ng isang makabuluhang ngiti at sinabi, "Ito lang ay nawalan kami ng isang laro at bumalik ang ilang mga bagay sa aking kuya." Gayunpaman, ang pagkawala ng iilang mga pag-aari upang malaman ang ilang totoong balita ay hindi masama. Nasimangot si Lola Yates at sinabi, "Young Master Stephen, marahil ay talagang kapansin-pansin si Prince York kahit 3 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ngayon, pagkalipas ng 3 taon, kung ano ang tama at kailangan niyang lumaban sa amin. Bukod dito, kaya niya siguradong makuha ang itaas na kamay sa isang maikling panahon." Isang pabor, magaan ang sinabi ni Stephen. Ang pinaka-kapaki-pakinabang na bagay sa mundong ito ay isang pabor, kung minsan mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa kapangyarihan. Kung gayon hindi rin tayo magtatapos. Lumala ang ekspresyon ni Lola Yates. Kung ang mga koneksyon ni Prince York ay sapat na malakas at pilitin si Melissa Leo sa pamamagitan lamang ng paggamit ng isang pabor lamang, pagkatapos kahit na ang 4 na pamilya ay pinagsama-sama ang puwersa, ano talaga ang magagawa nila sa kanya? Walang pakialam si Stephen, hindi mo kailangang maging masyadong mababahala. Ang bawat labanan ay may mga kapalaran. Siya lang ay nanalo ng labanan minsan. Hindi ito nagdadala ng marami. Huwag kalimutan. Ang taong nangangasiwa nitong mga bagay sa likod ng mga eksena ay si Lola York. Si Lola Yates at iba pa ay medyo nagtataka matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi sila naglakas loob na makipag-usap ng walang katuturan kapag sila ay nabanggit ang taong ito. Pagkatapos ng lahat, sila lamang ay tinitingnan ang dulo ng iceberg na si Melissa na ipinakita, at kahit noon, naramdaman na nila siya na may napakalaking kapangyarihan. Maaari pa niyang itapon ang napakaraming mga pag-aari ng York sa Southlight.
Ang 4 na chiefs na naruroon ay alam na sila ay hindi magawa iyon. Nagpatuloy si Stephen, tiyak na ginamit ng taong iyon ang maraming pabor sa oras na ito na nagbibigay din sa kanya ng pansamantalang mataas na kamay. Gayunpaman, mayroong isang bagay tungkol sa mga pabor, ginagamit mo ito minsan, nawala mo ito minsan. Ang iba ay hindi makakatulong sa kanya ng walang hanggan. Kailangan pa niyang magbayad ng malaking presyo upang magamit itong pabor. Kaya, ang lahat ng iyong kasunod na mga aksyon ay gagawin sa pagsunod sa aking pag-aayos. Si Eric Cloud na walang sinabi mula kanina ay nagsisimula ng magsalita. Young Master Stephen, maaari mo bang sabihin sa amin ang totoong pagkakakilanlan ni Prince York upang ito ay maginhawa para sa amin upang kumilos? Medyo sumabog ang mga mata ni Stephen. Dahan-dahan niyang inalag ang kanyang ulo at tumungo pagkatapos ng isang mahabang at sinabi, Hindi ito ko nais na sabihin sa inyo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit sa sandaling kayo ay malaman ang kanyang pagkakakilanlan, natatakot ako na hindi mo na magagawang hawakan. Hindi pinag-usapan ni Stephen ang turo tungkol dito. Ang punong tagapagturo ng Sword Camp, ang pag-aalay ng alamat. Kahit na ang gayong karakter ay nagretiro, ang mga iyong tao ay nang ahas pa ring salakayin siya matapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Natatakot sila, hindi sila naglakas loob na gawin iyon. Kahit si Melissa Leo ay medyo natatakot sa kanya, kung hindi man, bakit siya aalis at pupunta sa Hong Kong? Sa makatuwid, sa sandaling ito, hindi nang ahas na sabihin ni Stephen ang tunay na pagkakakilanlan ni Prince York. Gayunpaman, kahit na, si Eric Cloud at ang iba pa ay bahagyang naguluhan, well, sa kasong iyon, ang tunay na pagkakakilanlan ni Prince York sa katunayan hindi kasing simple ng naisip nila. Kabanata 777. Sa pagtingin sa 4 na pinuno, ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang panahunan. Biglang ngumiti si Stephen York at sinabi, medyo kawili-wili. Ito ang unang beses na ipinakita mo tulad ng mga seryosong ekspresyon sa napakaraming taon. Tila na sa oras na ito, dinala ng taong iyon ang napakalaking presyon mo. Tumawa si Eric matapos pakinggan ang mga sinabi ni Stephen. Young Master Stephen, naramdaman nating pinipilit. Kami ay natatakot na hindi namin malulutas ang taong ito sa loob ng limitadong oras. Ngumiti si James Surrey. Young Master Stephen, huwag kang mag-alala. Marami kaming taon sa Southlight. Kahit na ang emperador ay hindi kami maaaring iiling kahit kaunti, hayaan ang nag-iisang Dragon Brat. Bukod dito, hindi kami nag-aalala dahil mayroon kaming Young Master Stephen na nagpaplano sa likod ng lahat ng ito. Si Callum Robbins ay nagpakita ng isang ngiti at sinabi, iyon ang tama. Kung ang taong iyon ay gumawa lamang ng isang hakbang sa alinman sa amin, maaari naming ibagsak siya na walang makakapansin sa amin. Gayunpaman, ngayon alam na natin na gusto niyang dalhin mo kami sa kabuuan. Paanong posible rin? Tila, si Callum at ang iba pa ay lubos na tiwala, wala sa 4 na mga pamilya ng unang klase ang maaaring ihambing sa dating Yorks na nag-iisa. Ngunit sa sandaling sila ay pinagsama-sama ang kanilang mga kakayahan ay hindi magkatugma sa Southlight. Ngumiti si Lola Yates sa sandaling ito. Lahat, bagaman ang dating Prince York namin, ay ganyan. Ang problema ay, wala kaming oras upang paglaruan kasama niya. Sa palagay ko, dapat nating alisin ang problemang ito. Sa isang banda, maaari nating ibigay kay Young Master Stephen ang isang paliwanag. Sa kabilang banda, ito ay upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na problema. Lahat ng tatlo sa kanila ay bahagyang sumimangot pagkatapos makinig sa mga salita ni Lola Yates. May isa pang kahulugan sa Lola Yates sa mga salita niya. Iyon ay, ngayon na ang Yorks ay umalis sa Southlight, bagaman ang 4 na pamilya ay nasa ilalim ni Melissa Leo, mas katulad sila ng mga kasosyo. Kailangang samantalahin nila ang pagkakataong ito kung saan wala si Melissa sa Southlight. Pagkatapos, sila ay maaari ring kunin ang lahat ng kanyang mga bagay at hatiin ang mga ito matapos ibagsak si Prince York. Ito ay isang natatanging pagkakataon para sa 4 na unang mga pamilya ng klase. Siguro ito ang pagkakataon para sa kanila na may taguyod sa top level na pamilya. Hindi bobo si Stephen.
Tiyak na alam niya ang pinagbabatayan ng kahulugan ng mga salita ni Lola Yates. Sa sandaling ito, ngumiti siya kay Lola Yates at sinabi ng walang pakialam, "Elder Yates, mula noong ang Yorks ay umalis sa Southlight, hindi na sila babalik." Nakikita ng Southlight na ipinasa sa lahat ng 4 na pamilya, kahit na si Lola York ay maaaring magpahinga panigurado. Tulad ng para sa akin, hindi ako ang sentimental na nakakabit sa Southlight. Matapos ang bagay, pupunta ako sa Golden Sands. Sa makatuwid, mas mahusay kung maging mabilis. Huwag niyo akong paghintayin ng masyadong mahaba. Tumalikod si Stephen at umalis pagkatapos magsalita. Si Callum Robbins at iba pa ay nakatayo gamit ang kanilang mga kamay pababa sa isang iglap at hindi ng ahas na maging kawalang galang papunta sa kanya. Nakatayo lang sila ng diretsyo matapos ang figure ni Stephen ay nawala sa malayo. Si Lola Yates ang unang ngumisi, "Little brat, kung paano siya nag-order sa amin sa paligid na ganyan." Maghintay hanggang sa araw na ang Yates ay naging isang nangungunang klase ng pamilya, pagkatapos ay makikita natin kung siya ay maglakas loob pa ring kumilos tulad ng isang master sa harap namin. Ngumiti si Eric Cloud at sinabi, "Huminahon ka, Elder Yates." Isa siya sa sikat na 4 ng Yorks. Ito ay kasalanan ng kanyang dugo para sa kanya upang maging mapagmataas. Bukod, si Melissa Leo ay nagmula sa pamilyang Leo ng Hong Kong pagkatapos ng lahat. Sa kanya bilang isang benefactor, kumikilos si Stephen na pinagkalooban ng maayos. Malamig na sinabi ni Lola Yates, siya lang ay ang inabandonang anak na babae na pinalayas mula sa pamilyang Leo. Kahit na pinlano niya ito para sa napakaraming taon, maaari ba siyang pumunta sa Hong Kong upang mabawi ang lahat kung siya ay talagang magtagumpay? Maaari ko lamang na magpapatuloy na mapagpakumbaba sa harap niya. Kabanata 778. Si Callum Robbins at ang iba pa ay nagkunwari lang na hindi nila narinig ang mga sinabi ni Lola Yates. Samantala, binago ni Eric Cloud ang paksa, at sinabi ng Solemna, "Narinig ko ilang araw na ang nakalilipas na ang punong tagapagturo ng Sword Camp ay lumitaw sa seremonya ng pagtatasa sa Sword Camp. Paano kami makapunta doon upang bisitahin siya?" Lubos kong ikinalulungkot. Tumango si Callum at sinabi, "Oo. Ngayon na si Melissa ay umalis na sa Southlight, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang 4 na pamilya ay dapat na isipin ang iba pang mga plano. Kung maaari nating makuha ang punong tagapagturo upang maging bago nating benefactor, kung gayon bakit dapat tayong matakot kay Prince York?" Nagsisisi si James Shuri, "Oo, gaano man kalakas si Prince York siya ay walang iba kundi isang may kakayahang tao sa mundo ng negosyo. Gayunpaman, ang pinuno ng tagapagturo ay isang buhay na alamat. Narinig ko na ang taong ito ay magkakaroon ng pagkakataon na maging ang malaking boss ng Country H Military. Siya ay maging pangalawang pinakamalakas sa bansa H. Hindi na mababago ang hinaharap. Lalo pa silang nagluluksa matapos marinig si James ang mga salita. Sa kasamaang palad, wala kaming pagkakataon na makita ang taong iyon. Kahit na minsan lang, anuman o ibang okasyon, ito ang aming karangalan." Si Lola Yates din ay paulit-ulit, kasabay nito, hindi niya maiwasang isipin ang isang kaunting pag-iingat. Kung magagawa niya ang buhay na iyon ang alamat na maging apo niya, ang lahat ng gusto niya ay magagawa ang anumang nais niya sa Southlight sa hinaharap. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ang kanyang mga iniisip na kung saan ay dadalhin bilang mga biro lamang. Sa oras na ito, biglang kinuha ni Keith Yates ang kanyang lalamunan at sinabi, "Lahat, mayroong isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito o hindi. Oo, may kaugnayan ba ito sa punong tagapagturo? Sabihin mo lang." Sa sandaling ito, medyo nagulat ang mga pinuno na iyon at medyo nasasabik din. Mahiwaga ang sinabi ni Keith, "Narinig ko na ang mga chismis na nagsasabi na ang nangungunang siyam na tropa ay muling may redeploy sa lalong madaling panahon. Ang malaking boss ng Gangnam Military ay maaaring magkaroon ng paglipat kasama ang malaking boss ng Southlight Military. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng isang mahusay na seremonya. Hanggat ang punong tagapagturo ay nasa Southlight, siya ay tiyak na aanyayahan sa seremonya na ito.
Ang ilang mga kilalang figure sa mundo ng negosyo ay makikilahok din sa seremonya na ito maliban sa mga opisyal at tauhan ng militar. Sa palagay ko hindi mahirap para sa bawat isa sa inyo upang makakuha ng isang lugar, tama? Talaga, magaling yan. Maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na matugunan ang punong tagapagturo. Tuwang-tuwa ang mga pinuno sa ngayon, dagdag pa ni Callum, narinig ko na hindi lamang ang pinuno na pinangunahan ng tagapagturo ang isang hindi maihahambing na koponan, kundi pati na rin nagtayo ng isang hindi mailarawan na pangkat ng multinational sa ibang bansa. Pinakamahalaga, narinig ko na hindi pa siya kasal. Nangyayari na ako ay nagkaroon ng isang apo na solo. Kung maaari niyang pakasalan ng punong tagapagturo, handa akong makipagkalakala ng ilang taon ng aking buhay. Agad na sumimangot si James Surrey at sumagot, Elder Robbins, ang sinabi mo ay hindi nakakatawa. Bakit ang iyong apo lamang ang makakaya, ngunit hindi namin magagawa? Tama, sino ang walang apo? Kahit na hindi namin, ang anak na babae ng aming anak na babae ay maaari ring magpakasal sa kanya. Tila, ang lahat ay sobrang naghahanap pasulong na hayaan ang kanilang apo na pakasalan ng punong tagapagturo. Sinulyapan ni Lola Yates si Keith sa sandaling ito. Ang Yates ay walang apo na nasa tamang edad. Si Cynthia Zimmer ay nag-aaral pa rin kung aling malinaw na hindi angkop. Sa kasong ito, tila si Mandy Zimmer ang pagpipilian lang. Gayunpaman, kung nais nilang pakasalan ni Mandy ang pinuno ng tagapagturo, kinailangan nilang hayaan muna ang diborsyo. Kung hindi man, walang pagkakataon. Si Lola Yates at Keith ay konektado sa pag-iisip sa sandaling naisip nila ito. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kailangang lumaban sila para dito kahit ano pa ang kinalabasan. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang maging isang top-tier na pamilya. Kabanata 779. Nag-away ang mga pinuno, ngunit lahat sila ay ngumiti, naglalagay ng isang ekspresyon na silang lahat ay nagbibiro. Tulad ng kung paano nila isasagawa ang kanilang mga plano pagkatapos bumalik, walang nakakaalam tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay lahat mga tuso bilang isang fox. Hindi nila kailanman hayaan ang mga tagalabas na makita ang kanilang mga plano ng madali. Pagkatapos magsalita, pinakawalan ni Callum Robbins ang kanyang kamay, sa pagsinyas ng isang subordinate upang magpadala ng isang tumpok ng mga dokumento. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa iba ayon sa pagkakabanggit. Ito ay isang kopya ng kontrata. Malinaw itong nakasulat sa loob na ang lahat ng mga pag-aari at proyekto ng Yorks ay kabilang na sa Sky Corporation pagkatapos ng 3 araw. Dapat mayroong isang mahusay na seremonya sa araw na iyon. Lahat, bumaba tayo sa negosyo. Ang pagsasanib ng Sky Corporation ng mga ari-arian ng Yorks ay mayroon ng katiyakan. Ano ang dapat nating gawin? Si Callum ay tumawa, walang pakialam si Eric Cloud, ano pa ang maaari nating gagawin? Dahil ang ating Prince York ay may napakataas na profile, hayaan siya at salubungin siya. Kung ang kanyang katapangan ay pareho pa rin sa 3 taon na ang nakalilipas, aalisin natin siya sa lugar. Kahit na ang kanyang katapangan ay mas malakas kaysa sa aming naisip, magagawa nating tingnan ang aktwal na sitwasyon at makahanap ng isang paraan upang talunin siya. Tila, ang mga taong iyon ay nakarating na sa isang pinagkasunduan. Sa mga tuntunin ng kanilang katayuan sa Southlight, gagawin nila na huwag payagan ang mga bagong puwersa na mauna sa kanila pagkatapos na mawala sa kapangyarihan ang mga Yorks. Sa makatuwid, ang 4 na mga pamilya ng unang klase ay malinaw naman sa isang pamayanan ng interes. Sa makatuwid, sila dapat na kumilos ng magkasama. Sa katotohanan, hindi lamang ito ang 4 na malalaking pamilya. Alam din ni Mandy Zimmer na ang Sky Corporation ay pupunta sa Yorks. Narinig ko na nagdala si Prince York ng higit sa 100 mga maharlika mula sa Central Plains hanggang sa kay Lola Yates party ng kaarawan, at pinilit ang matandang ginang ng pagdukot. Hindi ko inisip na kailangan ni Prince York na umasa sa mga tagalabas upang mabawi ang lahat ng pag-aari sa kanya. Nagsalita si Mandy habang siya ay nagluluksa sa mga alingaw na siya ay narinig ang tungkol kay Prince York. Si Harvey ay sumimangot at nagtanong, kumalat ba ito sa labas? Mayroong ilang mga bersyon.
Ang ilang mga tao kahit na sabihin na si Prince York ay talagang iligal na anak ng malaking boss ng country age. Kapag ang malaking boss dumating ang sekretarya, pinilit niya si Lola York na umalis palayo sa isang pangungusap lamang. Ano pa, sinasabing mayroon si Prince York na maging isang malaking shot sa Central Plains upang makakuha ang paghihiganti. Ang malaking shot na iyon ay may mataas na katayuan sa bansa H. Kahit na ito ay isang ginang, napakalakas niya at may kakayahang. Umiling-iling si Harvey at sinabi, mula sa kung ano lang ang naririnig, si Prince York ay hindi umaasa sa sinuman. Siya lang ay nagdala ng ilang mga kalalakihan, madaling nabaligtad ang sitwasyon, at kinontrol ang mga tao ng Yorks. Hindi ba maganda para kay Lola York na umalis ng mabilis, kung hindi siya ay magiging tapos na ngayon? Ngumiti si Mandy at sinabi, narinig ko ang sinabi ng mga taong bersyon na itong sa iyo. Gayunpaman, sa palagay ko ito ay imposible. Si Prince York ay isang ordinaryong tao lamang. Ang Yorks ay ang nangungunang pamilya sa Southlight. Paano magagawa niya ang ganoong bagay kung walang sinuman na ibang sumusuporta sa kanya? Si Harvey ay mukhang walang pagsasalita. Ang mga taong iyon ay ganoon kaingay. Buti na lang kung chismis lang sila ay gumawa ng maraming mga bersyon sa labas nito. Si Mandy ay malinaw na na-engross sa isang tiyak na bersyon sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang fanderlang tone, narinig ko na tapos na ang malaking shot ay nasa 40 taong gulang at si Prince York ay hindi nakarating sa edad ng 30. Kung ang dalawang ito ay naging mag-asawa, kung gayon ang isang pag-ibig ng duyan. Walang pagsasalita si Harvey. Pagkatapos ay sinabi niya, mula sa kung ano ako kilala, si Prince York ay may isang babae lamang, at ang babaeng ito ay napakabata at maganda. Siya ay isang kaakit-akit na babae. Malalim na tumingin si Harvey kay Mandy matapos sabihin ang mga salitang iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 780, talaga, ang marangal na si Prince York ay walang kasalanan na iisa lang ang babae niya. Nagtataka si Mandy, naisip ni Harvey, ito ay dahil ang babae ay napakahalaga sa kanya. Tumunog katulad ng kilala mo si Prince York, si Mandy ay kumulat ang labi niya. Sa pamamagitan ng paraan, huwag makipag-usap muli. Huwag mong sabihin na ikaw si Prince York at ako ang babaeng iyon. Nanalo ako, naniniwala sa malaking usapan na ganyan. Gayunpaman, dahil interesado ka kay Prince York, pumunta at lumahok sa seremonya na inayos ng Sky Corporation makalipas ang 3 araw. Kinuha ni Mandy ang isang card ng paanyaya at ibinigay ito kay Harvey. Ang card ng paanyaya na ito ay mula sa Sky Corporation hanggang sa kanilang mga subsidiary, inaanyayahan silang lumahok. Ang pinagsamang seremonya ng pakikipagsapalaran ng Sky Corporation. Una nang nais ni Mandy na pumunta, ngunit naging abala siya sa pagpaplano kung paano gumuhit ng isang linya kasama ang pamilya Zimmer kamakailan. Masyado siyang abala, kaya hindi niya ginawang magkaroon ng oras. Gayunpaman, kailangan niyang dumalo sa seremonya na ito. Sa makatuwid, gusto niya na pumunta si Harvey at tingnan para sa kanya. Okay, pupunta ako at tingnan kung ano ang nangyayari pagkatapos. Tumango si Harvey. Sa katotohanan, makikilahok din siya sa seremonya kahit na walang pagkakaroon si Mandy na sabihin kahit ano sa unang lugar. Gayun din, pinaplano niyang dalhin si William Bell kasama ang mga magulang kasama niya sa seremonya. Pagkatapos ng lahat, ang 2 bilyong pangkat na itinayo ni Harvey sa tulong ni William ay kasama sa mga ari-arian na ngayon ay pinagsama-saman ng Sky Corporation. Tiyak na may karapatan ng mga magulang ni William na puntahan ang pangkat na inilatag ng kanilang anak. Nang gabing iyon, nagpunta si Harvey sa Villa Gardens sa tirahan ng 2 matanda at tinanong ang 2 matatandang tao na maghanda para sa darating na seremonya sa loob ng 3 araw. Hindi may kakaila na ang 2 matatandang ito ay nabubuhay ng medyo mabuti ngayon. Kumpara sa mga dating araw, ito ay halos tulad ng sila ay naninirahan sa langit sa mundo. Naririnig na ang 2 bilyong pangkat na itinayo ng tumulong si Harvey sa kanilang anak na lalaki ay bumalik sa kamay ni Harvey,
Katumbas ng pagkuha ng isang bagay pabalik para sa kanilang anak. Parehong mga matatandang tao ay tumulo ang luha. Bumantong hininga si Harvey. Malaki ang utang niya sa dalawang matanda na ito. Ang ilan sa mga shares ng Sky Corporation ay tiyak na maipamahagi sa kanila pagdating ng oras. Ito ay upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga at bilang kabayaran para sa kanilang pagkawala. Sa gabi, pareho sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay dumating nang umuwi si Harvey. Tulad ng para kay Cynthia Zimmer, nag-aral na siya. Marahil ay hindi nila siya nakikita sa mga araw na iyon. Si Simon at Lillian ay tila medyo kinakabahan nang sila ay nakita si Harvey na darating. Gayunpaman, kumalma sila ng mabilis. Ngumiti si Simon at sinabi, "Harvey, bumalik ka ng tamang oras. Mayroon akong isang bagay na dapat mong gawin bukas." Si Harvey ay natulala. Ito ang unang pagkakataon na hiniling siya ni Simon na gumawa ng isang bagay pagkatapos nitong maraming taon. Kahit na may ilang pagdududa si Harvey, siya pa rin ay tumango. Nagpatuloy si Simon, "Ang iyong ina ay may pinsan na naninirahan sa Estados Unidos. Nangyari siyang darating at bumalik upang bisitahin ang kanyang mga kamag-anak kamakailan. Sinabi nila na nais nilang bisitahin ang Half Moon Bay. Ngunit ang iyong ina at ako ay hindi libre para sa 2 araw na ito. Bakit hindi ka muna at si Mandy ang pumunta doon? Pagkatapos, sasamahan ka namin doon sa loob ng 2 araw." Sinulyapan ni Harvey si Mandy na katabi niya. Siya ay bahagyang tumango sa sandaling ito at sumang-ayon pagkatapos na nakikita na hindi itinanggi ni Mandy ang katotohanan. Pagkatapos ay bumalik sina Simon at Lillian sa kanilang tahanan. Medyo kinakabahan si Lillian at sinabing, "Honey, dapat maayos ang pag-aayos sa oras na ito. Ang iyong ina ay mayroon na binigyan ng isang direktang utos na dapat nating hayaang hiwalayan si Mandy ng live-in na manugang na ito. Paano tayo magtagumpay kung tayo ay huwag gumamit ng anumang paraan?" Bumantong hininga si Simon, napabuntong hininga din si Lillian. Masyadong matigas ang ulo ni Mandy. Siya ang kanyang mga saloobin ay parang nakalagay sa bato, ang kanyang mga magulang ay hindi magagawang impluwensyahan siya, kung hindi man, bilang isang ina mismo, bakit siya kahit na ayusin ang mga bagay na iyon?